Welcome back to my YouTube channel again. This is Sarab731. Sa mga hindi pa po pala na nakasubscribe, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment below. Baka may katanungan kayo, suggestion kayo, sasagutin ko po yan. Kung kayo kung gawa ng video, gagawa ko ng video. Ayan. Shout out sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng aking mga customer na nakaka-elect, sir, shout out sa inyo. Sa mga subscribers at followers natin sa Facebook, shout out sa inyo lahat. Hindi ko na iisa-isahin, baka may makalimutan pa. And pakilike na po aking page, ang RR731 Moto Online Shop. Pag kailangan nyo na piyasa ng KLX, presyong pangmasa po tayo. At ang isa ko page, ang RALP731. So may nag-comment na po sa YouTube channel natin. Hindi ko alam kung subscriber po na natin to o hindi. Pero salamat po rin nag-comment, share. So sasagutin na po natin yung katanungan ni Sir. Yan. Nag-take 2 tayo, nagloko yung lapel mic ko. Ang ganda na ng record kayo na ito. Nagloko, hindi nawala yung audio. So wala na akong tiwala rito. Palitan na natin ng bago. So balik tayo sa topic. Ito nag-comment siya, sabi, "Good evening boss. May KLX ako, 2023 model ako. 3 months pa sa akin. To, may napansin lang kasi ako boss, tuwing gagamitin ko yung motor ko, pag pinaandar ko na, palagi ko gagamitan ng choke. Kasi magwawala yung power niya sa umpisa. Baka ibig sabihin, sir, nawawala. Kasi pa magwawail dyan eh. Oh. Parang walang response. Kaya gagamitan ko ng choke. Ano kaya problema ng motor ko, boss? Patulong naman. So, ito pa ito ko, sir. Basic muna po tayo. Sa isa na nag-comment, shoutout sa iyo. Linisan muna po natin yung ating carb, sir. Baka madumi yung pilot jet. Saka mga jetting. Kaya linisan muna po natin. And check din po natin. Baka naman nag-overflow. Pag nag-overflow, hindi mo rin mawawalan na talagang power yan. So, number 1 issue ng KLX yan, overflow. Simula 2016 hanggang ngayon, 2025, overflow. So, pag nalinis mo yung carb, sir, linisin mo pala yung carb, ganito. Tapos, yung air and fuel mixture screw, isarado nyo, clockwise, agad. Ito. Tapos, ibalik nyo ng 2.5 na counterclockwise. Yun po yung standard na tono ng stock carb. So, depende pa rin po yung mga sir, idol. So, kung nalinisan naman ni sir at yun pa rin ang problema, maaaring carb ang problema niyan. Yung diaphragm, yan. Pag yan ang problema, diaphragm, medyo mahal din yan. May 1,000 yung genuine na Yamaha niyan eh. Kasi parehas na sila ng video, ayan. Kasi dati may customer ako nagpagawa sa akin. Ganyan din sir ang issue, wala din power. Sa kanya naman, pag tumatakbo. So, sa kanya, pinagalitan namin ng diaphragm dinala sa akin. Buti may pan-testing ako sa ibang carb dito. Didikit namin diaphragm. Nung nagpalit kami ng diaphragm galing sa carb ko, tumakbo na maayos yung KLX niya. So, yun talaga yung sira. Pinapili ko siya ng diaphragm. So, eto na. Kinapit namin, naging okay. After ilang months, umulit po ulit yung sakit ng stock carb. So, sabi ko kay sir, na dito kababayan ko rin nagpagawa sa akin. Palitan na natin ng 28mm carb yan para matapos yung problema. So, buhat nung nagpalit si sir ng 28mm carb, wala na pong naging problema. Hindi na si sir nagreklamo, hindi na bumalik. Buhat yun. 2 taong mahigit na. Nalagyan namin ng kihin na 28mm. So, wala na si sir naging problema sa power lahat. Buhat nung tinono ko yung motor niya, wala na pong naging problema. Okay na po lahat. Hindi po tulad sa stock carb. Mahal po talaga ang tsaka sa stock card kasi pag ni-rebuild nyo, mahal ang diaphragm. So, may nagtanong nga din sa akin, ganyan, parang ganyan din po problema, 150 SE rin po, ang mga problema na wala din power. Dati kasi ang issue ng KLX 2016 pataas, overflow. Ito, nasimulan na, baka diaphragm team. So, sir nagbabrak din pagpalit ng diaphragm. Sabi ko kay sir, mahal po sir ang diaphragm. So, pagpalit ka lang ng carb, sa akin po 1.7 lang available. Tanggal ang sakit ng ulo mo. Bibili si sir ang genuine na Yamaha na diaphragm 1.1, gano'n 1.2, gano'n kamahal, diba? Yung carb 1.7. So, pag kinabit mo yung carb na ito, wala na po magiging sakit ng ulo niya. Ang magiging problema yung ganito pag dumumi lang, yun lang. Pero yung mga overflow, yung mga wala na. Lahat nung nagbumili sa akin ng 28mm carb na tapos ang problema nila sa kanilang mga stock carb na masakit na sa ulo. O, yun lang payo ko. Pag kasi stock carb, paulit-ulit ka magre-rebuild yan. Tsaka iba yung power na naka-carb yan. Iba yung response. Although lalakas ang konti sa gas, konti lang po.
Pero masisya naman kayo. Kaya yun ang payo ko, upgrade card. So paano mga kakilig sir? Sinagot ko lang yung katanungan ng ating kakilig sir na nag-comment sa aking channel. So sa susunod gagawa rin po akong video. So comment lang kayo. Pag may mga ganyan kayong tanong, kasagutin ko. Pero pag may gagawa na akong video, i-comment na lang po natin yung link. Okay, maraming salamat sa suporta at hanggang dito na lang po ating video. Shout out sa inyo lahat. Okay, bye.